Hey Bobs, it's me again, Steffi. So, this is not a mini vlog kasi masyado na siyang mahaba for a mini vlog. So, it's Sunday today and sa umaga talagang lagi umaakyat to si Uno and si Dos dito sa bahay. As in, simula nung natutunan nila umakyat dito sa second floor, talaga nga namang everyday na sila umaakyat dito. Tapos, itong part na to nga is nakagayak na ako niyan dahil paalis kami nila Stan and ni Maymay kasama si Eman papunta ng Korean Temple. So, saktong 9 a.m. nga kami niyan nakaalis sa bahay. And ayan si Mama kapag aalis talaga kami na kasama si Stan or basta may mga lakad kami lagi yan nakadungaw. So, fast forward nga, nasa may bandang Carmona na kami neto. Carmona 2 silang yung tinik namin na route kasi yun yung fastest way kesa umikot pa kami ng bandang Laguna pa na mas malayo-layo siya compared dito sa route na to. Although, favorite namin tong part na tong dinadaanan namin na to kasi maluwag siya, mabilis lang, curvy pero hindi din naman ganun kadelikado. So, favorite na part niyan ni Eman dyan sa route na yan, itong bandang Carmona. Ang pinaka hindi lang talaga namin carry is yung papasok na talaga mismo ng silang, which is dun kasi kami before naka-experience na nung pagdaan namin meron nakitang something na hindi namin alam kung sinigibambam siya tapos tinapon siya dun sa part na yun, which is dyan nga sa silang. Kaya nga kapag napapadaan kami dito sa Lagusan papuntang Encantadia, charot, ito kasi talaga yung tawag namin dito sa lugar na to, Lagusan papuntang Encantadia. Pag napupunta kami dyan sa part na yan, yun yung signal namin na malapit na kami dun sa spot na yun kung saan namin nakita before yung guy na shigibambam, ganoon. Basta alam ko kapag galing kayo ng Maynila or ng Taguig tapos magte-take kayo ng Carmona to silang na route, dun din talaga kayo ituturo sa part na yun. So, ito nga yung part na yun na malapit-lapit na kami dun sa part na kinakatakutan namin ni Eman. Pero malakas loob namin ngayon kasi dalawa naman kaming motor eh. And syempre maaga pa, tapos buti na lang talaga nung time na ito, yan, meron kaming mga kasabayan na ngayon kasi before nung nakita namin yung nashigibambam na yun, wala kaming kasabayan. So kung napansin nyo kung saan banda lumingon si Eman between 3rd hanggang 4th na poste ng ilaw mula dun sa video na yun, dun yun namin nakita. Binidyo ko nga pala si Maymay doon kasi nag-i-stretching na daw siya that time. Kasi na-realize namin ni Eman na wala pa pala kaming stopover. First time yun na nangyari na nagbiyahe kami papuntang silang na wala kaming ka-stopover. So, fast forward nga, talaga nga namang nakarating na kami dito sa Korean Temple. So, dito, walang entrance fee dito sa Korean Temple. Actually, kilala siya sa Black App as Korean Temple. Pero, pag sinearch ninyo yung pinakang account niya sa Black App is yung nakalagay dyan sa mismong gate nila, which is yung Gwangningchan Monastery. Guys, as in, wala kaming binayaran. Pagpasok namin, as in, yan na mismo yung pinakang pathway na papunta dun sa temple. And wala ding bayad yung parking kasi nga wala nga bayad yung entrance eh. Parking pa kaya? Charot. Ito naman is optional lang. So kung gusto ninyong mag-rent ng hanbok, 150 siya for 30 minutes, then 100 naman for 20 minutes. And dito nga namin nalaman sa nagpaparent ng mga hanbok na marami nang nagre-rent ng hanbok pag around 10 hanggang mga alauna kayo nakarating dito. Kasi nga usually yung mga umaga wala pa masyadong tao kaya wala rin kayong kasunuran agad sa mga damit ninyo. As in masusulit nyo yung may i-rent ninyo na hanbok. So sa case nga namin halos 1 hour or nagpas 1 hour din kami nag-aate kasi around 11 a.m. kami nakarating, alas 12 na kami or past 12 na kami talaga na kompleto na makasuot ng hanbok. Ganon kasi nga hinintay pa namin yung mga nauna sa aming gumamit.
And kung meron kayong inaay na kulay or color combination ng handbook, talagang kailangan nyo antayin yung mga naunang gumamit kasi nga limited pa daw sa ngayon yung pinakang mga pinaparent nila. Although sabi nung nagpaparent, nag-order na daw yung amo niya ng mga pang Korean. Pero dapat daw talaga pang Chinese kasi Chinese temple daw to. Yun yung sabi niya sa amin. Kaya din nakapang Chinese na traditional dress si Maymay kasi habang nakapila kami, yung kulay red na talaga yung gusto niyang i-rent. Yung akin naman, napilitan na lang si ma'am na ibigay sa akin yung ganong kulay kasi dapat daw hindi niya na ipapagamit yung handbook na yon, yung pinagamit niya sa akin. Pero since parang naawa na siya sa amin kasi nga mag 1 hour or more than an hour na kami nag-aantay, binigay niya na sa akin yan. So, hindi nga lang kasya sa akin yung pinakang top nung kasi nga overall na siya. Hindi siya yung hiwalay. Wala pa kasing available na hiwalay yung top. Kaya, ang ginawa niya, nilagyan niya na lang ng perdible. Tapos sabi niya sa akin, wag na lang ako magpapa-video no nakatalikod. Tumalikod ako dito sa lakad-lakad namin. Kaya, syempre, kita yung likod ko. Kaya yun, today ako ang first na gumamit ng handbook na ginamit ko kasi nga hindi na daw talaga dapat ilalabas ni ma'am yun kasi nga hindi naman niya sure kung as in madami din darating kasi para iisang parang iisang batch lang yung pinakang ginagamit. Kaso since bigla nga dumagsa nung around 11 and puro grupo yung dumadagsa, talaga namang napilitan na siyang ibigay sa akin yung handbook na yan para may magamit na ako kasi baka naman matatapos na yung time ng mga kasama ko, 'di ba? Kagaya nung isang nauna sa amin na siya na lang naiwan sa group nila. So sa part nga na to, nagdi-DIY kami ng sound for our entry sa Black App. Since bawal mag-ingay dun sa mismong temple, nakapag-TikTok kami nang hawak ko yung phone ko para sa sound para hindi na namin kailangan lakasan yung tugtog. And at the same time, maririnig pa rin naming lahat. Syempre, disclaimer na rin na hindi naman namin intention na i-disrespect or may ma-disrespect na culture or religion or tradition. Kaya rin ako nagdi-disclaimer ngayon. Kasi bawal talaga mag-ingay dyan, guys. Sa part na yan, bawal mag-ingay kasi andyan yung pinakang lagayan ng pinakang Buddha na basta yung ganun sa mga ibang religion na pang Chinese at doon yung Buddha nila sa loob. Kaya bawal din pumasok. So, bawal kami mag-ingay dyan. Kasi syempre, for them, sacred yon. Kaya nga naluloka din kami kasi yung ibang mga kasabayan namin na group, hindi naman sa pagmamalinis. Kasi yung mga nasa ibang group, bukod sa maingay sila, as in sobrang dugaw sila dun sa parang kumbaga sa atin mga Katolik yung parang altar nila. So after nga niyan, binalik na rin namin yung mga handbook. Hey, so nandito kami ngayon sa temple, Korean temple. You know, sorry hindi niyo makita yung view. It's that one. Good. Yun yung entrance. Fast forward after namin mag-lunch sa Don Juan Silang, parating na kami dito sa SV Lauditos Farm. Take note, another no entrance fee na spot din ito dito sa Silang, which is malapit lang siya sa Pink Sisters Convent mismo. Yung way na pakanan na padire-diretso, yan yung SVD Farm. So dito wala ding bayad ang parking, pero meron silang mga nakakalat na mga donation boxes na pwede kayo paglagay ng mga doon, ng mga bills or ng mga donation ninyo basically. So itong fish feeding, meron lang bayad yung pinakang feed na 40 pesos. So dito sa SVD Farm, bawal lang kayo magdala ng mga outside foods kasi meron silang restaurant, meron din cafe. Before kasi yung sugbaan, as in yun lang yung pinakang merong kakainan na merong mga rice meal. Ang kinainan kasi namin before dito sa SVD is yung cafe, which is nagpasta lang kami before tsaka
drinks. Tapos itong farm na to, may mga binibenta sila ng mga murang gulay na freshly picked from their farm. Oo, yes. Galing mismo yun sa mismong farm nila na binibenta nila dyan sa mga nagpupunta dyan sa SVD farm. Yung comfort rooms nila, may bayad lang. It's for maintenance kasi mayroon silang naka-assign na maglilinis talaga dun sa CR. And yun lang yung pinakababayaran ninyo, 5 pesos kung gusto ninyong mag-CR. Yung mga cottages nila, hindi sila as in pangtambayan din ng mga hindi naka-dine-in sa kahit anong restaurant sa loob. Para naman may mapwestuhan yung mga magda-dine-in sa kanila. Sobrang dami na nga ng pinagbago dito sa SVT Farm. Kaya hindi rin kayo sobrang maboboard dito. Although may mga spot lang talaga na bawal mag-ingay. Meron din sila ditong souvenir shop na sa loob na pwede ninyong pasukin para ma-check ninyo kung may gusto kayong bilhin. After nga niya, nag-decide na rin kaming umuwi kasi para hindi kami abutin ng matinding traffic. So kung nakaabot kayo sa part na to, thank you for watching and see you on my next one. Bye-bye!